Payak lang ang buhay ni Violet Lacarta. Kagaya ng karamihan sa atin, isang kahig isang tuka lang din ang buhay nito. Ngunit pinilit ni Violet na bumangon. Ayaw kasi ng dalaga na magaya sa ibang kamag-anakan na namatay lamang na mahirap pa rin. Naging working student, tumira sa may mga kaya sa buhay upang maipagpatuloy ang nasimulang pangarap. Dahil kung ang pamilya nito ang masusunod, hindi talaga ito makakapag-aral sa kolehiyo. Sa isang mayamang pamilya napadpad si Violet. Laking pasalamat at swerte nito dahil kahit mayaman ang pamilyang napuntahan niya para pagsilbihan, kapalit ng pag-aaral, hindi nang hamak ng iba ang pamilya nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may anak pala ang mag-asawa na umuwi mula sa France. Si Demet Avinazar Santiago ay anak ng mag-asawang pinasukan ni Violet para makapagpatuloy sa pag-aaral. Noong wala pa ang binata, maayos pa ang lahat kay Violet. Ngunit nang dumating ito, nagbago ang dating tahimik niyang buhay. Nabihag ni Demet ang dalaga sa pagiging sweet at pagiging gentleman nito. Idagdag na ang halos perfect na katawan at mukha nito na iyon ang unang nakita ni Violet. Ngunit dahil sa mataas na expectation ng mga magulang nito, tumutol ang ama at ina ng binata. Ngunit dahil sa pagmamahal ng lalaki sa dalaga, iniwan ito ang yaman at pinili si Violet. Hindi inaasahan ng dalaga ang naging desisyong iyon ni Demet. Pinilit pa niyang itulak ito palayo dahil wala itong magandang buhay sa kanya. Ngunit wala iyong nagawa. Higit 5 buwan na naging sila. Halos wala nang mahihiling pa si Violet. Ngunit sa pag-ibig ng dalawang tao, laging may kalakip na problema o suliranin. Na-diagnose na may cancer si Demet at kailangan nitong magamot dahil kung hindi ay mamamatay ito. Sa kagustuhan ng dalaga na maisalba ang nobyo, pinaniwala ni Violet na iniwan niya ang binata at ipinagpalit sa ibang lalaki dahil iyon lamang ang paraan upang tulungan ito ng mga magulang. Ngunit paano kung buntis na siya at si Demet ang ama? May magagawa ba ang sanggol sa sinapupunan ni Violet upang magbago ang desisyon nito? Kabang-kaba si Violet habang pasakay sila ng tricycle ng anak niya dahil mukhang kamag-anak ni Demet ang babaeng namataan niya patungo sa simbahan. Sa banta niya ay ina pa nga yata iyon ng binata. Hindi lang siya sigurado dahil sumakay ito agad ng kotse. Segundo lang niyang nakita ang mukha nito. Napakaliit naman ng Pilipinas para magkasalubong pa sila. "Mama, why tayo nag-run from that old beautiful woman?" Hindi niya sinagot si Amelie. Tahimik lang siya habang hinahagod ang likod ng bata. Katabi niya ito sa upuan na sinakyan nilang tricycle. "Mama, why po?" Pangungulit nito. Tumingin siya rito. "May kailangan pala akong bilhin, anak. Kailangan ko na kasi yun eh. Next Sunday na lang tayo magsimba, okay?" "How about sa mall, Mama? Hindi rin po tayo pupunta doon." "Of course, pupunta. Doon na nga tayo didiretso eh." Pinilit niyang pasiglahin ang tinig kahit sa loob ay kinakabahan siya. Kailangan niyang umiwas dahil sa ina ni Demet. Nagbanta ang mami nito noon sa kanya na oras daw na malaman itong nakikipagkita pa siya kay Demet, may kalalagyan siya. Mabait naman noon ang mga magulang nito sa kanya. Pero nagbago ang lahat nang mas piliin siya ni Demet. Kailangan din niyang gawin ito upang hindi na gumulo ang buhay nilang mag-ina. Mas mahalaga pa ang anak niya kaysa sa buhay niya. Kaya gagawin niya ang lahat upang mailayo ito sa mga taong makakapagbigay ng problema sa bata sa hinaharap. May usapan sila ng mami ni Demet noon. Tutulong lang ang mga magulang nito sa binata kapag nawala siya at hindi na magpapakita. Mahal na mahal niya si Demet at hindi niya hahayaang mamatay na lang ito basta. At baka kapag nalaman ng mami ni Demet na may anak siya sa anak ng mga ito, baka kunin sa kanya si Amelie. Hindi niya hahayaan yun at hindi siya papayag. "Let's go." Hinawakan niya si Amelie sa braso at inakay palabas ng tricycle. Nagbayad siya matapos bumaba na. "Mama, are you okay po?" Mukhang napansin nito ang pag-iiba ng galaw niya. Panay kasi ang libot ng tingin niya. Kailangan niyang masiguro na hindi nakasunod sa kanilang babaeng yun. "Of course, baby. Ayos lang si Mama. Saan mo gustong maunang pumunta?" Ngumiti siya at mas pinasigla ang tinig. Mukhang epektibo naman dahil biglang nagturo ng lugar si Amelie. Sa isang funhouse sa 4th floor ng mall. Sinunod niya ang gusto ng bata
at kung ano ang gusto nitong gawin at laruin. 1 hour ay 159 ang bayad sa funhouse na yon. Si Amelie lang ang pumasok sa loob habang siya'y naiwan sa labas. May security at tagabantay naman sa loob kaya safe siguro. Pumuesto siya sa tapat ng entrance ng lugar upang makita niya agad kung lumabas na ang bata. May mga nakahilera doong upuan. Nag-order siya ng isang kape at habang nagkakape, inabala niya ang sarili sa pagsa-cellphone. Ngunit sa kakascroll niya sa internet, bumulaga ang isang sikat na magazine at nagulantang siya na makita sa cover na iyon si Demet. The Young Billionaire? Yun ang title. Sa pinakaibabaw ay ang pangalan ng mismong magazine. Namilog ang mga mata niya at sa lakas ng kabog ng puso niya, kinailangan muna niyang huminga ng malalim. Parang aatakihin na naman siya sa puso dahil sa gulat. Finalo niya yon at tiningnan ng napapaloob doon. At ganun na lang ang panlulumo niya nang makita at mabasa niya mismo na may iba na itong girlfriend. Napakaganda ng babae. Ititigil niya na sana ang pag-i-scroll nang makita na naman niya ang gwapo nitong muka. Napakagwapo at hindi na rin mahaba ang buhok gaya noon. Mas bumata ito sa mukha nito ngayon. Parang hindi nagkasakit ni hindi halatang nagka-cancer. Magaling na si Demet. Naluluha siya. Masaya na siya kahit hindi sila nagkatuluyan. At least nabuhay naman ito. Ayos lang na isipin nitong nanlalaki siya para kamuhian siya nito at maghiwalay sila. Kaysa ang makasama niya nga ito pero mamamatay naman ito sa sakit nito. Inoff niyang bigla ang cellphone at ibinaba iyon sa mesa. Tsaka niya ininom ang kape. Pero nangangalahati pa lang iyon nang makita niyang lumabas ng playhouse ang anak niya. Umiiyak ito. Lumapit ang guard sa bata. Agad siyang tumayo at nag-aalalang lumapit sa anak niya. "Mama!" Sigaw ng anak niya tsaka ito mahigpit na yumakap sa kanya. Hinayaan muna niya itong umiyak at nang mahimasmasan, tsaka lang siya nagtanong. "The girl pushed me, Mama. Then she hit me here." Sabay turo sa kaliwang braso. Tinignan niya at namula ngayon. Sa galit niya, kinalong niya ang bata at bumalik sa gwardya sa unahan. "Kuya, bakit naman ganun? Ayaw ninyo magpapasok ng matanda pero hindi naman ninyo binabantayan ng mabuti ang mga batang naglalaro." Anya, Ma'am, may nagbabantay ho sa... "Next time sana, siguraduhin ninyo ang pagbabantay, kuya. Dahil mga batang nakasalalay rito. Kaligtasan ng mga bata." Napakamot ng batok ang gwardya. "Ano bang nangyari, ma'am? Baka ho nagsisinungaling lang ang anak nyo." Tumaas ang dugo niya dahil sa sinabi nito. "Kilala ko ang anak ko. At kita mo oh." Sabay hawak sa braso ng anak niyang namumula. "Sorry po, ma'am. Marami po kasing..." "Siya po, Mama. Yung girl na naka-ponytail ng pink at nakasuot ng pink dress ang nag-push sa akin." Otomatiko siyang napatingin sa bahagi kung saan tumapat ang kamay ni Amelie. Lalapit na sana siya at ibinaba na ang anak niya pero naunahan siya ng isang babae. "Mami!" Tawag ng bata. Sinundan niya ng tingin at ganun na lang ang pagkabigla niya nang mamukaan ng tinawag nitong mami. Ito yung babaeng kasama ni Demet sa isang photo habang nakayakap ang babae sa kanyang ex-boyfriend. Bakit ba napakamalas naman yata ng araw na ito para sa kanila ng anak niya? Ano na kaya ang susunod dito? Makakasalubong na nila si Demet pero ang layo naman ng Batangas para makita niya ang mga taong nakaugnay sa kanyang ex-boyfriend. Agad niyang binuhat si Amelie. Mabilis silang tumalikod kahit tinatawag pa sila ng staff ng funhouse. Sa nakalipas na 4 na taon, kahit papaano, naging maayos naman ang naging buhay ni Violet dahil nakapasok siya sa Kapitolyo bilang assistant ng mayor. Isang malaking oportunidad dahil kahit hindi niya natapos ang kurso noon dahil sa biglaang pagkahinto, nakuha pa rin siya dahil may 3 taon naman siyang tinapos. Nursing sana ang kukunin niya nang pumasok siyang schoolgirl sa bahay ng mga Santiago. Ang kaso hindi natapos dahil nga kay Demet na nagpagulo sa kanyang buhay. Hindi naman sana niya iyon pagsisisihan pero sa huli, naghiwalay din sila. Siguro talagang hindi sila para sa isa't isa. "Oh, umuwi na kayo agad." "Lola Nelia." Papasok na sila ng bakuran nang mapansin sila ng nanay niya. Nauna si Amelie. Nagmano ito sa lola. Hindi agad nasagot ni Violet dahil baka marinig ng bata. Wala itong alam sa lahat
Dahil ang dahilan niya sa bata sa tuwing magtatanong ito kung nasaan ang papa nito ay nasa malayo. Malayong-malayo't hindi na uuwi pa. Mabuti na lang din at hindi na ito nagtatanong ng kung ano-ano pa dahil hindi talaga siya sanay na magsinungaling. Bumili po ako ng bangus, Nay, para sa tanghalian. Si tatay po, nasa palayan pa pero maya-maya uuwi na yon. Pagpasok nila ng bahay, diretso na agad sa harap ng telebisyon ng anak niya. Habang siya, sumunod sa nanay niya sa kusina. Masyado na pong mainit, Nay. Bakit mamaya pa ahon? Nandun naman si Adong. Kahit na ho, uminom na ba yun ng maintenance niya? Oo, uminom naman anak. Nag-aalala siya dahil mataas pa naman ang dugo ng tatay niya. Pati nga ang nanay niya ganun din. Nagpapasalamat si Violet sa mga magulang dahil kahit hindi niya natapos ang pag-aaral at umuwi noon na buntis na, hindi siya sinumbatan ng mga ito. Kung may isa siyang naging swerte sa buhay, yun ay ang magkaroon ng mga magulang na maintindihin. Wala ngang alam ang mga ito kung sino ang nakabuntis sa kanya. Ayaw na niyang ipaalam pa para tahimik ang lahat. Ayaw niyang idamay ang mga magulang sa nangyari sa kanya. Matanda na rin ang mga ito para mag-isip pa ng kung ano-ano. Linggo ngayon, kaya day off ni Violet. Naipagawa na nga rin niya ang bahay nila dahil sa kanyang trabaho. Akala talaga ni Violet, hindi na sila uusad sa buhay at hindi niya na maiaahon ng mga magulang sa hirap ng buhay. Pero mabuti pa rin sa kanya ang Panginoon dahil hindi siya nito pinabayaan kahit siya'y naging makasalanan. Palabas na ng silid ang dalaga nang tumunog ang cellphone niya na naiwan sa ibabaw ng tukador. Bumalik ito sa loob ng kwarto at iyon ay kinuha. Tumatawag si Mayor. Nagtaka ang dalaga dahil day off niya ngayon. Ano naman kaya ang problema nito? Hello, Mayor? Violet, may ipapaayos sana ako sa iyo ngayon. Hindi po ba pwedeng bukas na lang, Mayor? This is urgent, sweetie. The Santiagos need it now. Natigilan siya. Santiago? Hindi niya na tinanong kung ano ang pangalan dahil malalaman din naman niya yun. Ang kinabubwisitan niya ay ang tawag na namang sweetie ng boss niya. Hindi talaga marunong makinig ang lalaking yun na wag siyang tatawaging sweetie. Are you still there, sweetie? Mayor, Violet, okay? Remember? Hindi ako pupunta dyan kapag tinawag mo ulit akong sweetie. Bahala ka dyan. Ngunit malakas na halakhak ang pumailan lang sa kabilang linya. Inilayo niya ang cellphone sa tenga dahil para siyang mabibingi sa tawa nito. Fine, sige na, pumunta ka na dito. Sa bahay niyo po ba or sa munisipyo? Dito sa bahay. Hindi niya na pinahaba ang usapan. Ibinaba na niya ang tawag. Tsaka bumalik sa silid para magpalit ulit ng panlakad. Lagi na lang ba siyang aabalahin sa day off niya? Pwede namang bukas. Hindi ba makapaghintay ang ipinapagawa ng amo niyang yun at kailangan kahit linggo? Mag-uupisina siya. Santiago? Parang kinakabahan yata siya sa apelyidong yun. Naka-jeans at blouse na dirty white na may botones ang suot ni Violet. Nakatuck-in ang kaliwang bahagi ng blouse nito at nakalawlaw ang kabilang side. Bit-bit ang laptop at sling bag. Bumaba ito sa tricycle sa tapat ng malaking bahay. Ito talaga ang kinaiinisan niya sa boss niya. Kahit day off niya at kahit alam naman ng mayor, talagang iniistorbo siya nito. Buti na lang at nakatulog si Amelie sa sala kanina habang nanonood ito ng telebisyon. Dahil kung hindi, magngangangawa na naman yun, lalo na't alam ni Amelie na day off niya ngayon. Nag-doorbell ang dalaga nang makalapit sa gate. Maya-maya, may sumilip sa parehabang siwang. Violet, ikaw pala yan. Ani Kuya Roland, nakangiti itong nakasilip roon. Hi kuya, nandito ulit ako. Parang lagi na lang. Pilit na anya. Tumawa si Kuya Roland, tsaka nito binuksan ang maliit na gate sa gilid. Ganyan talaga, kapag paboritong empleyado ni Mayor. Biro nito, inismiran niya ito, kaya mas natawa pa ito lalo. Si Mayor ho, Kuya Roland. Nandyan, may bisita nga. Nagtaka siya lalo nang makita ang isang magarang sasakyan sa labas ng garahe. Mukhang hindi basta-basta ang bisita nito dahil sa mamahaling sasakyan. Hindi na lang pinansin ni Violet at pumanhik na sa main door ng malaking bahay. Violet, ikaw pala yan. Mas lalo kang gumaganda ngayon ah. Ate, noong isang araw lang narito ko. Saan naman ang gumanda sa akin? Siyempre, yung blooming at sexy mong katawan. Ang mukha mong parang manika, sabi ng anak ko. Nasaan ho si Mayor? Pag-iiba na lamang niya ng usapan. Ay, nandun sa library niya.
May kausap. Maya-maya ka na umakyat at mukhang importante ang pinag-uusapan. Tara muna sa kusina at magmerienda. Inakay siya nito. Uuwi sana siya agad matapos ng ipapagawa ng mayor. Pero mukhang hindi nga rin mangyayari dahil may kausap pa nga raw ito sa library. Violet, ikaw pala yan! Nagulat naman siya sa sigaw ni Manang Ditas. Ngumiti lang siya ng ilang segundo bago ito nakahuma. Tila natigilan. Parang mas gumanda ka ngayon. O diba Violet, tama nga ako kasi mas gumanda ka nga ngayon. Natawa na lang talaga siya sa mga kasambahay ni Mayor. Mukhang nagmana kasi ang mga ito sa amo. Nakakahawa pala ang pagiging bolero ng boss niya. Halika, umupo ka dito at nagluto ako ng suma na malagkit at bibingka. Natakam naman siya. Mukhang mapapakain talaga siya ngayon, lalo't magtatanghalian na maya-maya. Dito ka na rin kumain. Maraming pinaluto si Mayor kasi may bisita siya. Nakita mo Manang? Ani Ate Letty. Oo, yung best friend yata yan ni Mayor noon. Hindi na lang siya sumali sa usapan ng dalawa. Mas gusto kasi niyang lantakan na ang kalalapag ng mga kakanin sa mesa kesa ang makipagchismisan. Sa nakalipas na 3 taon na naging assistant siya ni Mayor, naging close siya sa batang alkalde. Ang akala ng iba at mga empleyado sa Kapitolyo, magkarelasyon sila ng binata. Pero hindi, dahil una sa lahat, may anak siya at ikalawa, trabaho ang kailangan niya at hindi lalaki. Sapat na sa kanya si Amelie at hindi na muling maghahanap ng lalaki. Masaya na siya with her daughter at mananatiling ganun habang buhay. Ano pa nga hanapin niya? May anak na siya kaya bakit pa kailangan ng lalaki? Manang Ditas, pakihanda na ang lunch at bababa na kami. Narinig na lang nilang lahat ang pagtunog ng pager sa kusina. O bilis na Letty, tawagin mo na rin si Gia sa likod. Ako na Manang, presinta niya. O sige Violet, salamat. Ani Ate Letty, si Gia ay anak ni Ate Letty. Ang alam niya ay magkokolehyo na ito sa susunod na taon. At dahil summer ngayon, walang pasok si Gia. Kaya ito narito para may income din ito para sa pasukan. Gia, lumingon ng babae. Naglalaba pala ito. Nagtataka siya. Ang ganda kasi ni Gia. Samantalang ang nanay nitong si Ate Letty ay hindi naman maganda. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Ate Violet, nandito ka pala. Kahit gulo-gulo ang buhok nito at walang ayos, ang ganda pa rin nito. Kahit saya at t-shirt lamang ang suot. Oo, may pinapaayos si Mayor. Ganun po ba? Siya nga pala, pumunta ka na raw muna sa kusina para may mag-ayos ng dining. Kakain na daw kasi sila Mayor. Sige po ate. Bumalik din naman agad siya sa kusina. Pero nasa may pintuan pa lang siya, ay may pamilyar na tinigang nagpatigil sa paghakbang niya. Ang boses at ang tawa na iyon, pamilyar na pamilyar sa kanya. Violet, sumabay ka na raw kila Mayor kumain. Yung kaibigan pala ni Sir, may ipinapaayos na papeles para sa resort nitong bubuksan sa Makalawa. Kaya minamadali ni Mayor. Natigilan siya. Ang gwapo ni Sir Demet. Doon na siya nahintakutan dahil sa pangalang binanggit ni Ate Letty na tila kilig na kilig pa. Saan ka pupunta? Aalis na ako Ate Letty. Pakisabi kay Mayor na umalis na muna ako. Hoy, sandali! Maagap siyang hinawakan ni Ate Letty sa braso. Tatalikod na sana si Violet at doon dadaan sa likod. Bakit? May problema ka ba? Ate, sasabihin ko na lang sa'yo sa susunod. Pero sa ngayon, nandyan ka na pala. Violet, pumunta ka na sa dining at hinahanap ka na ni Mayor. Ngunit nakita siya ni Manang nang pumasok ito sa bukana ng kusina. Iaalis na daw po Manang ani Ate Letty. Agad pinasadahan ng matanda ang nasa dining. Hindi siya nakikita dahil nasa tabi siya ng pader. Bakit? May problema ba? Nasabi ko na kasi kay Mayor na nandito ka. Parang nahirapan siyang huminga ng mga oras na iyon. Ibig sabihin, alam ni Demet na nandito siya. Manang, sabihin niyo ho, sinabi ba ni Mayor ang apelyido ko? Kinakabahang tanong niya sa nagtatakang matanda. Nagkatinginan ng dalawang kasambahay. Tila nagtataka sa pagbabago ng galaw niya. Hindi, sabi ko nandito na kako si Violet. Sagot ni Mayor, papuntahin ka na sa hapag para doon na kayo mag-usap kasama si Mr. Santiago. Hindi na malaman ni Violet kung paano makakalusot sa oras na iyon.
na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa dalawang babae kung bakit kailangan niyang umalis. Walang nakakaalam kahit mga magulang niya kung sino ang ama ng anak niya at pananatilihin niyang ganun lamang. Pero kung hindi niya sasabihin, paano siya makakaalis sa lugar na ito ngayon? Manang, pakitawag si Violet. Tatalikod na sana siya nang marinig mula kay Mayor ang salitang yon. Sabihin mong umalis na, Manang. Sunod-sunod itong napakurap. Maging si Letty ay natigilan din nang tumakbo ang dalaga palabas ng backdoor ng kusina. Hinabol pa siya ni Letty pero hindi talaga nagpapigil si Violet. Hoy! Pilit siyang pinababalik ng babaeng kasambahay ngunit hindi talaga pwede. Sana talaga'y wag siyang ibuking ng mga ito. Sana'y gawa na lang ng dahilan ni Ate Letty at ni Manang kung bakit siya umalis kahit wala siyang sinabi sa mga ito. Ate, saan ang punta mo? Nagmamadali ka yata. Si Gia na naghuhugas ng mga kamay sa gripo ang kanyang nadaanan. Kailangan may emergency lang. Pakisabi may emergency ka mo, Gia, salamat. Dugtong pa niya bago umalis na. Naghahalo-halo ang emosyon ni Violet habang patungo sa harap ng bahay. Mas binilisan niya ang lakad habang nagtatago sa mga halamang madadaanan. Baka makita siya, lalo na't hindi siya sigurado kung naroon pa rin sa dining ang Mayor at si Demet. Ibig sabihin ay best friend ng boss niya ang ex-boyfriend niya? Paanong nangyari yun? Ngayon niya lang nalaman sa 3 taong pagtatrabaho niya rito bilang assistant. Bakit hindi man lang niya nalaman ng tungkol sa mga ganoong bagay? Where do you think you're going, Violet? Animoy na istato ang dalaga sa maingat na paghakbang nang madaan siya malapit sa main door. Hindi lumingon ang dalaga na hindi niya maigalaw ang mga paa. Kilalang kilala niya ang boses na iyon at kahit abutin pa ng habang buhay, hindi niya makakalimutan ang boses ng lalaking tangi niyang minahal. Sweetie, anong ginagawa mo dyan? Pinatawag kita kay Manang. Sabi niya tumakbo ka raw palabas ng backdoor. Meron bang problema? Mariin siyang napapikit. Peste talaga itong boss niya. Ilang ulit ba niyang dapat sabihin na itigil nito ang kakasweetie? Wala nang iba pang pagpipilian si Violet kundi humarap na lamang sa mga ito at tumambad ang matipuno at gwapong mukha ni Demet. Gayon din si Mayor Damian na nakangiting nakatitig sa kanya. Kabaliktaran kay Demet na kulang na lang, mangain ito ng tao sa klase ng titig nito. Kung pwede lamang siyang matunaw sa titig na yon, baka kanina pa siya nalusaw. Mayor? Mahina at pilit ng ngiti niyang usal. Thank you, Mayor. Basta ikaw, Demet. Isa pa, invited naman ako sa opening kaya patas lang. Biro ng Mayor. Okay na po, Mayor. Mauna na ako. Hindi pa nakakasagot ang boss ni Violet na unahan na agad ng pagtayo ng dalaga. Ngunit maagap itong nahawakan ng lalaki sa pulsuhan. Aalis ka kaagad? Wag mo na, sweetie. Gulat na anito. Bakit ba panay ito, sweetie? Wala naman silang relasyon. Si Demet ang pinasadahan agad ng mga mata niya. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng mga kamao nito na nasa kandungan lamang nito nakapatong. Bigla niyang hinila ang braso. Nakawala naman siya sa boss niyang tila may kung anong sapi ngayong araw at tinuloy-tuloy ang pangiinis sa kanya. Excuse me, Sir and Mayor, mauuna na ako. Na hindi na hinintay ni Violet ang makapagsalita pa ang dalawa. Halos liparin ng dalaga ang main door, makaalis lamang doon ng mabilis. Nananalangin na walang magsasalita sa mga ito hanggang makalayo siya. Kabang-kabat hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa mga tumatakbo sa kanyang isipan. Kung bakit sa dinami-rami ng lugar, bakit dito pa ito nagpatayo ng resort sa kanilang bayan? Kaya ba nakita niya ang babae nito kanina at ang mami nito? Palabas na ng gate si Violet. Hindi na nga rin nakasagot ang dalaga sa sinabi ng guard dahil sa pagmamadali niya. Paglabas niya ay may palapit namang tricycle. Malayo pa lang, pumara na siya at hindi na rin naghintay na makalapit yun dahil siya mismo ang mabilis na lumapit. Nakahinga ng maluwag ang dalaga nang makausad ang tricycle. Ngunit sakto lang ang paglingon niya sa likuran nang may rumaragas ang sasakyan sa likuran nila at bigla na lang naunat hinarang ang tricycle na sinasakyan niya. Sunod-sunod na murang narinig ni Violet sa driver ng sasakyan. Ano ba? Lumayas ka dyan! Muli nitong usal, lumabas ang driver ng sasakyan. Ano bang problema mo? Kung gusto mong magka-problema, ikaw na lang. Huwag kang... Tumigil ito sa kakasigaw at pagwawala nang abutan ito ng pera ni Demet.
Kapalit ng pasahero mo. Seryosong anito sa driver. Kuya, bilis na, umalis ka na. Sigaw niya pero pinasadahan lang siya ng lalaki. Bumaba ka na. Ayoko madamay sa gulo nyo. Kung pwede lang manapak, tinamaan na ito. Kuya, ano ba? Bumaba na sabi. Ito pa talagang may ganang magtaas ng tinig. Baba! Kaya wala nang nagawa si Violet kung hindi ang mapilitang bumaba ng tricycle. Salamat, boss. Ang hayop, nagpasalamat pa bago siya iniwan. Hindi na naghintay si Violet na magsalita ito. Tumalikod siya nang walang lingon-lingon. Kaya mo ba ako iniwan dahil kay Mayor? Naisip niya iyon kanina, pero hindi niya inaasahang tama talaga ang pumasok sa isip ni Demet. Ano ba? Sa gulat niya, napalingon siya nang huklitin nito ang kanyang braso. Siya ba? Siya ba ang lalaki mo? Nag-iwas siya ng tingin. Walang halos dumadaang mga sasakyan sa bahaging yun ng kalsada. Wala ding masasakyang tricycle. Ano bang pakialam mo? Wala na tayo. Tapos na tayo't may asawa ka na rin. Kaya para saan ang tanong na yan, Demet? Niloko mo ko dahil lang sa mayor na yun. Kung pera lang ang habol mo, triple ang yaman ko kaysa sa kanya, kaya bakit? Kulang na lang, mag-apoy ang mga mata nito sa sobrang galit. Unti-unti ring humihigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Mabilis na nakapag-isip si Violet at nang matapos na rin ang usapang yun. Oo, niloko kita dahil sa kanya. Ano, okay na yun? Okay ka na? Ngunit isang marahas na halik sa labi ang ganti nito sa sigaw niya. Parang mapupunit ang labi niya sa klase ng paghalik nito. Pilit na itinulak ni Violet si Demet. Ngunit dahil sa lakas nito, hindi makaatras ang dalaga. Mas magaling ba siya sa akin? Hindi inaasahan ni Violet ang tanong nito. Mas naalarma ang dalaga nang hilahin siya nito at pilit ipinasok sa dala nitong kotse. Ano? Ito ba ang gusto mo? Sabihin mo! Kulang pa bang ginawa natin noon? Tama na, Demet. Pilit niyang inilalayo ang katawan ng binata sa katawan niya. Dinaganan siya nito at hindi siya makaalis. Patuloy ang pagpupumiglas niya pero patuloy lang si Demet sa ginagawa sa kanya. Hindi ka ba satisfied? Kaya ka naghanap ng iba, Violet? Sobra ba siya kung umindayog? Mas masarap at malaki ba ang sandata niya kaysa sa akin? Answer me, Violet. Ito ba ang gusto mo? Demet, pakawalan mo ko. Kulang pa ba ako para gawin mo sa akin ang ganito, Violet? Tama na! Sa lakas ng pagkakatulak ni Violet, napaatras si Demet sa pagkakadaga nito sa dalaga. Mabilis na gumalaw ang dalaga at sa kabilang pintuan dumaan. Saan ka pupunta? Bitiwan mo ko! Nang hawakan nito ang binti niya, sunod-sunod siyang sumipa upang makabitaw si Demet sa pagkakahawak nito sa kanya. Bago pa man din nailak ang pinto, nabuksan niya iyon agad. Hindi na alam ni Violet kung bakit ganito na lang ang galit nito. Hindi ganito ang pagkakakilala niya kay Demet. Hindi ito ganito noon. Naluluhang lumabas si Violet ng sasakyan ng binata. Nagkagulo-gulo na rin ang buhok nito. Ngunit wala na siyang oras para ayusin pa iyon dahil palapit na si Demet. Patakbong lumayo ang dalaga, ngunit nahuklit nito ang buhok niya. Where do you think you're going, ha? Mariing napapikit si Violet. Pilit hinhila ang ulo dahil sa sakit ng pagkakahila ng lalaki. Animoy pati anit niya ay susunod na. I want an explanation. Bitiwan mo ko. Nasasaktan ako, ano ba? Sa lakas ng sigaw ni Violet, dalangin ng dalaga na may makarinig. Kahit si Kuyang guard sa bahay ni Mayor may makakita at makatulong man lang sa kanya. Ibinigay ko ang lahat ng kaya ko pero anong ginawa mo? Mariing anito. Alam ni Violet na sukdulan ng galit nito pero hindi naman niya pwedeng sabihin ng totoong dahilan dahil alam niya na baka bumalik lang ito sa kanya. Kung wala lamang siyang utang na loob sa mga magulang nito na nagpaaral sa kanya baka pwede pa. Pero dahil sa lintik na utang na loob, hindi siya pwedeng magsabi ng totoong dahilan dahil tsak na babalik talaga ito sa kanya. Mas mabuting kamuhian na lamang siya ng tuluyan ni Demet kaysa naman ang sabihin dito ang katotohanan. Violet? Biglang nabitiwan ni Demet ang buhok niya. Nang lingunin niya ay si Mayor ang humukulit sa kanya. Bigla siya nitong niyakap at iniharang ang katawan upang proteksyonan sa muling pag-aalburuto ni Demet. Napapikit si Violet dahil sa malalaking braso ni Mayor na pumalibot sa kanyang bewang. Are you okay? Bulong nito. Napahikbi na lamang ang dalaga dahil na rin sa sobrang takot. It's okay.
Animoy nakakita ito ng kakampi sa bisig ni Mayor. What are you doing, Demet? Hindi ka kasali dito, Mayor. Bitiwan mo siya. Ang lakas ng singhal ni Demet. Mas humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Mayor. Maya-maya, itinago siya nito sa likod ng binata. Calm down. Sabihin mo kung bakit kailangan mong bastusin ang assistant ko, Demet. Ngumisi si Demet. Your assistant? Really? Kumunot ang noo ng boss niya. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Violet, pumasok ka sa bahay. Pinahid niya ang mga luha. Ngunit pahakbang pa lang ang dalaga nang magsalitang muli si Demet. Now I know kung bakit ipinagpalit mo ko kay Mayor. Kaya ko ring maging sweet, Violet. Kaya kong gawin lahat ng kaya niya. At mas kaya kong higitan yun. Anong meron sa kanya na wala sa akin? Tell me! Shut up! Wala kang alam, Demet, kaya tumahimik ka na. Nilingon siya ni Mayor. Pumasok ka na, sweetie. Isang malakas na halakhak ang pumailan lang. Halakhak na animo ng iinsulto. Umalis ka na, Demet. Bigay mo muna sa akin si Violet. Alam mong hindi ko yun gagawin. Umalis ka na bago pa mawala ang respeto ko sa'yo, Demet. Nakailang hakbang na si Violet. Paglingon niya ay tumalikod si Demet. Ngunit ang sentro ng tingin nito ay nasa kanya. Hindi pa tayo tapos. Anito bago ito tumalikod upang bumalik sa sasakyan. Pag-ugong ng sasakyan ay diretso na siya patungo sa gate. Ngunit gano'n na lang ang gulat ni Violet nang may humawak sa laylayan ng suot niyang blouse at inayos iyon. Anong ginawa niya sa'yo? Lumingon siya. Hindi siya nagsalita. Tumulo na lamang ng kusa ang mga luha niya dahil sa awa sa sarili. Daddy! Hi, honey. Demet, dumating ka na pala. Panandali ang nagulat ang lalaki nang makitang sinalubong ito ng ina nito, ni Sare at ni Beatrice na anak nila ng babae. Bakit narito kayong lahat? Nagpabuhat ang bata sa ama nito. We miss you, of course. Isa pa, the opening of this resort is on Monday na kaya kami nandito. To support you for this business. Tama si Sari, anak. Sabay na rin kaming pumunta. Yung daddy mo'y bukas pa raw pupunta dahil may mga meetings pa siya ngayong araw. Daddy, maligo naman tayo sa pool, please. Ibinaba nito ang bata. Not now, Beatrice. Marami akong gagawin. But Dad, I said not now. Demet! Saway ng mami nito. Lumayo ang bata sa lalaki at lumapit ito sa inang nagtataka ang muka. Baby, let's go. Tawag ng lola sa bata. Sige na, Beatrice. Sumunod ka na muna sa lola mo. Tumalikod ang bata at hindi na ito sumagot pa. Ano yun, Demet? Bakit mo naman sinigawan si Beatrice? Alam mo bang kahapon pa'y naglalambing na makita ka? Kaya nga pumunta na kami dito kahit Monday pang opening ng resort para makapag-banding man lang kayo ng anak mo. Nakasunod si Sari. Patungo ito sa reception area. Good noon po, sir, ma'am. Good afternoon po, sir. Ngunit kahit may ilang bumati, walang pakailam si Demet. Halos magdugtong ang mga kilay nito. Walang ngiting makikita sa labi. Pwede ba? Marami akong trabaho, Sari. Kaya mo naman sigurong alagaan at ibigay ang gusto ng anak mo. Anak ko? Anak natin, Demet. Ngumisi ang lalaki. Shut up. Huwag mo kong gawing tanga, alam ko, Sari. Na hindi ko anak si Beatrice. Huwag mo kong gawing bobo. Nagulat ang babae. Paglabas ng pinto sa exit, diretso na iyon sa villa ni Demet na talagang ipinagawa ng binata upang may sarili itong lugar na hindi na kailangang gamitin ang facility ng resort. Anong sinasabi mo? Come on, Sari. Alam ko na noon pa. Pero dahil ikaw ang nag-donate ng dugo para mabuhay ako, pinilit ko na lang ang sarili ko sa'yo. That's not love. Utang na loob lang yun. Kaya pwede ba tigilan mo ko? Namilog ang mga mata ng babae. Hindi nito inaasahan na malalaman iyon ni Demet. Just get out of my villa. I want to rest at hindi ako makakapagpahinga kung nandito ka. Ano bang nangyayari sa'yo, Demet? Hindi ka naman ganyan nung pumunta ka rito. Bakit ngayon biglang nagbago ang get out? Honey, sabing labas. Wala akong oras sa'yo o kung kanino man dahil baka masaktan pa kita. Hindi na nakasagot si Sari dahil sa malakas na singhal ng binata. Nagngangalit ang mga ngipin nito at halos lumuwa ang mga eyeballs nito. Galit na galit siya dahil sa nangyari kanina. Gusto niyang ipakita kay Violet ang galit na Demet dahil kung kailang na hospital at nagkaroon siya ng sakit, doon pa mismo ito nawala at sumama sa ibang lalaki
Isa lamang ang pinatutunayan nun. Pera lamang ang habol nito. Dahil siguro siya iniwan dahil mamamatay na siya at hindi na siya papakinabangan. Klarong pera lang ang habol nito dahil sa bago nitong lalaki na mayor. Akala niya talaga mahal siya ni Violet. Ngayon lamang talaga niya napatunayan ang sinabi ng kanyang mami. Ayaw pa niyang maniwala noon. Ngunit sa mga nakita niya kanina, biglang sumiklab ang galit niya sa puso. Minahal niya si Violet higit kanino man, kahit sa pera ng mga magulang niya. Pero hindi pala sila magkapareho ng damdamin ni Violet. Dahil kung siya'y tunay ang pag-ibig niya rito, si Violet, pera lamang ang habol sa kanya. Tama ang kanyang ina. Lahat ng sinabi ng kanyang ina. Matapos nang nangyari sa pagitan ni Demet at Violet, umuwi rin agad ang dalaga nang umalis si Demet. Hindi na rin ito nagkwento sa mayor na boss nito. Tsaka na lang kapag okay na siya. Nung oras kasing yun, on shock pa talaga siya kaya mas pinili na lamang niyang tumahimik at umuwi. Hindi na nga rin nakapagtanghalian si Violet at mas piniling matulog na lamang. Kumain ka na anak, hindi ka man lang nananghalian kanina. May nangyari ba sa bahay ni Mayor? Gutom na siya. Mag-aalas 4 na nang lumabas siya ng silid. Wala naman po, Nay. Pagsisinungaling niya. Ayaw niya nang idamay ang mga magulang sa nangyari sa kanya. Dahil unang-una, siya lang naman kasi ang gumawa ng lahat ng kanyang problema. Siya ang gumawa ng problemang ito kaya siya lang din ang lulutas. Kumain si Violet habang ang nanay niya ay lumabas ng kusina para gisingin si Amelie dahil hapon at hindi man lang bumabangon ng bata. Anong oras na rin, sobra na sa oras ang nap time nito. Nakailang subo na ang dalaga nang maulinigan ng tinig ng nanay nito sa kwarto ng bata. Agad siyang uminom ng tubig, tsaka siya tumayo para pumunta sa kwarto ng anak niya. Violet! Diyos ko Violet, bilisan mo! Tawagin mo ang tatay mo, bilisan mo! Palabas pa lang ng kusina, rinig na rinig niya ang sigaw ng kanyang nanay. Bigla itong lumabas ng pintuan, buhat-buhat si Amelie na lupaypay at wala yatang malay. Kinabahan siya ng husto. Anong nangyari, Nay? Napakataas ng lagnat niya, Violet. Tawagin mo ang tatay mo sa palayan. Tuloy-tuloy na umagos sa mga luha sa mata niya habang palabas sa kabahayan. Ang sigaw ni Violet halos umabot sa kabilang purok. Dahil sa lakas nun, sa di kalayuan, tumigil sa paghahasik ng punla ang ama nito kasama ang alalay nito. Tay, bilisan mo! Nawala ng malay si Amelie. Ano raw? Ang apo niyo raw nawala ng malay. Ani ng kasama nito sa palayan. Ibinaba nito ang hawak na tanim at tumakbo ng mabilis. Bumalik sa bahay si Violet at isa-isang dinampot ang mga kailangan ng bata. Takot ka ba ay naghalo-halo sa dalaga habang pinapaandar ng ama ang tricycle sa garahe. Bilisan mo na, Estong. Oo, ito na nga, sakay na kayo. Kahit may mga putik pa ang suot nito at kahit nakapaa ang ama ni Violet, hindi nito iyon inintindi. Anak, Amelie, gising na. Amelie, nandito si Mama. Umiiyak na wika ng dalaga. Pilit ginigising ang bata sa pamamagitan ng paghaplos sa buhok nito. Anak, Diyos ko. Napakawala niyang kwentang ina. Ano bang ginagawa niya at hindi niya napansin ang lagnat ng bata? Pero kanina naman wala pa itong lagnat. Paanong nagkaroon? Nay, nilagnat ba si Amelie? Bakit kanina wala naman siyang lagnat? Hindi naman siya mainit. Noong mga nakaraan sinisinat-sinat siya. Kapag gabi nilalagnat siya sa umaga wala naman. Tuwing hapon nilalagnat siya. Bakit hindi niyo sinabi, Nay? Gumagaling naman kasi si Amelie at lagi kang abala. Ayaw na kitang abalahin lalo't kahit hating gabi nagtatrabaho ka. Noong 3 years old pa si Amelie, katabi pa niya ito matulog. Pero noong mag-4 na, ay sa nanay niya na ito palaging tumatabi. Kung uuwi rin siya kadalasan ay gabi na rin, kaya hindi niya na nakakausap ang anak niya. Kinaumagahan naman, mga 8 a.m. to 8:30 a.m. na ito bago magising. Kaya hindi na rin sila halos nagkikita ng anak niya. Ang nanay niya na lang ang laging nag-aasikaso sa bata. Kaya nga tuwing Sabado at Linggo lang ang banding nila ni Amelie. Tapos kanina wala pa siya. Sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari sa anak niya. Mrs., may dengue ang anak ninyo. Ani mo isang bombang sumabog ang salitang yun kay Violet. Bumaba rin ang platelet ng pasyente. Kaya kailangan niyang masalinan ng dugo as soon as possible. Ako po, Dok. Magdodonate ako. Bumuntong hininga ang doktor. B negative po ang blood type ng anak nyo.
At madalang lamang ang may ganitong type ng dugo. Iilan lamang. Nanginginig siya. Para siyang mawawalan ng lakas. Dahil type AB ang dugo niya. Bakit ganun? Bakit hindi sila magkatugma ng anak niya? Posible ba yun? Kung hindi kayo magka-type ng anak ninyo, posibleng sa ama niya nakuha ang B na dugo. Anang doktor. Anong nangyari? Mayor, si Amelie na dengue. What? Bakit? Ang sabi ni nanay, ilang araw na doon nilalagnat at hindi niya sinasabi sa akin. That's enough. Huwag mo nang sisihin ng nanay mo, papunta na ako. Hindi na nasagot pa ni Violet ang boss dahil sunod-sunod na namang pumatak ang kanyang mga luha. Kanina pa siyang umiiyak na hindi iyon maubos-ubos. Walang katapusan. Nakailang tawag na sila sa iba't ibang hospital sa Batangas, ngunit wala daw available na type ng dugo na kanilang hinahanap. Kaonting-kaonti na lang at kung wala na siyang pagpipilian, si Demet ang pupuntahan niya. Alam niya kung nasaan ang resort nito dahil siya ang gumawa ng mga legal documents ng resort na bubuksan nito sa Lunes. Kung hindi tumawag ang mayor, baka naroon na siya at nagmamakaawa. Mabuti na lang at tumawag ang boss niya. Malawak ang mga sangay nito kaya sigurado siyang matutulungan siya nito. Sana ganun nga dahil hanggang mamayang 9 PM lamang ang ibinigay na oras ng doktor. Patuloy daw na bumababa ang platelet ng anak niya at kapag nagkataon, maaari itong manghina at Diyos ko, huwag mong pahihintulutan, maawa ka Diyos ko. Hindi napigilang usal ng dalaga habang nakatayo sa gilid ng Red Cross. Sa sobrang pag-iyak niya parang nanghihina na siya. Mga kaanak din siguro ng mga pasyente ang naroon para magbakasakali sa dugo. Maraming tao ang nasa area na yon. Naupo siya sa isang bakanting upuan sa waiting area. Pinunasan niya ang mga luhang lumandas sa kanyang mga mata. Alam ni Violet na namamagana ang dalawang mga mata niya sa sobrang pag-iyak pero hindi niya iyon inalala. Iniwan lang niya saglit sa silid si Amelie at nanay at tatay niya para maghanap ng donor. Ngunit saan siya kukuha ng B na dugo? Kung sabi ng doktor, pwede raw ang O pero wala rin namang available sa lahat ng blood bank facility na napuntahan niya. May 15 minutos din sigurong nakaupo si Violet sa waiting area nang mamataan niya si Mayor. Nakamaong short lang ito't naka-v-neck na black t-shirt na plain. Naka-sunglass at face mask na itim ito upang siguro itago ang mukha sa ibang tao. Sa bagay wala itong dalang security ngayon, kaya dapat lang na mag-ingat talaga ito. Nasaan si Amelie? Pilit siyang tumayo at nagmamadali itong lumapit sa kanya. Animoy wala siyang lakas na tumayo sa kinauupuan niya. Are you okay, Violet? Bigla nitong hinawakan ng braso niya nang kamuntik na siyang natumba. Hindi siya sumagot. Check it now. I need it now. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na dahil kailangan ko ngayon. Huwag niyo akong paaasahin kung ayaw niyong mawalan ng trabaho agad-agad. May tumawag kay Mayor at galit na galit ito. Napaatras siya ng isang upuan dahil sa lakas ng boses nito. Parang nagka-phobia ata siya sa nangyari sa kanila ni Demet. Sorry about that. Hindi siya sumagot. Mag-aalas 7 na ng gabi at ilang oras na lamang. Ano ba ang type ng dugo ni Amelie, Violet? Baka pwedeng ako na lang ang mag-donate. Kung sana pwede lang. Pero hindi magkamatch ng dugo ang mayor at ang anak niya. Dahil type B+ ito. Alam niya yon dahil sa tuwing magkakasakit ito noon, siya ang laging nasa tabi nito. Kahit anong lakarin, siya ang nasa tabi kaya halos lahat sa personal na buhay nito ay alam niya. Yun lang yung love life nito, wala siyang alam dahil ang tanging nalalaman niya, wala itong nobya. Hindi ho kayo magkamatch ni Amelie, Mayor. Mayor talaga? Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko at baka malintikan tayo pag may nakarinig niyan. Bulong nito sa kanya. Pasensya na po. Ang gwapo ng taong ito pero ni minsan hindi siya nakaramdam ng kakaiba. Yung patawag-tawag nitong sweetie, pang-aasar lang ang tanging naiisip niya. Lalo pa at nagagalit siya sa tuwing tinatawag siya ng ganun. Ano ba ang... Saglit, tumunog ang cellphone nito. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa tabi niya, tsaka iyon sinagot. Ano? Maghanap kayo. Kailangan ko ngayon. Wala akong pakailam kung saan kayo maghahanap. Basta gawin ninyo ng paraan. Kahit isa-isa inyo ang lahat ng tao dito sa Batangas. Basta may makita kayo. Saglit itong tumigil sa pagsasalita at nilingon siya. Teka, anong type ba ng dugo ang kailangan ni Violet? Type B po.
Bumalik ito sa kausap sa cellphone. Type B ang kailangan. Teka, saglit. Tumigil ito sa pagsasalita at in-off ang tawag. Type B? Tanong sa kanya. Tumango siya habang lumuluha. Naalala ko si Demet type B ang dugo niya. Biglang anito. Wala akong panahon para sa mga joke mo, Mayor. Hindi ako nagjo-joke dito, Demet. Pumunta ka sa hospital ngayon. Kung ayoko, kailangan mong gawin. Dahil kung hindi, ika-cancel ko ang lahat ng permit nang hindi ka makapag-open sa Lunes. Hindi ako nagbibiro. Biglang namatay ang tawag. Pinasadahan siya ni Mayor. Natatakot si Violet na baka hindi ito pumunta. At 7:35 PM na ng gabi. Anak, uuwi muna kami ng tatay mo. Sasaglit lang kami sa bahay. Magpapalit lang at kukuha ng mga ilang gamit ng bata pati na rin ang sayo. Tumango siya. Oo nga, ni tsinelas ng tatay niya. Wala man lang dala. Ang nanay niya wala pang suot na bra. Nakapambahay lang din ang mga ito. Putik-putik pa ang suot ng ama niya dahil galing pa ito ng palayan. Baka may kapitbahay tayo na may type B na dugo. Magtatanong-tanong ako at babalik din kami agad. Magpakatatag ka, anak. Niyakap siya ng nanay at tatay niya. Kanina pa siya humahagulgol. Huling pag-asa na lang nila si Demet at hindi pa sigurado kung pupunta. Mayor, mauuna na kami. Babalik ho agad kami. Sige po, Nay, ingat po kayo. Hinawakan ng tatay ni Violet ang braso ni Mayor. Salamat, Mayor. Malaking pasasalamat namin dahil narito ka. Kahit papaano nagkaroon ng pag-asa ang pamilya namin. Oho, ako pa ba? Malakas sa akin tong anak ninyo, Tay. Biro nito. Ngunit kahit siguro ano pang klaseng pagbibiro o pagpapatawa ang gawin at sabihin ni Mayor, luha lamang ang makikita sa kanya. Nauna siyang pumasok sa private room na kinuha ni Mayor para sa anak niya. Sobrang taas ng lagnat ni Amelie at may bimpo ang noo nito. Kinuha niya yon at muling binasa sa gripo. Tsaka niya ibinalik sa noo ng bata matapos punasan ng leeg at mga kilikili nito. Sa bawat pagpunas ni Violet, panalangin ang kasunod nun. Panalangin lamang ang tanging makakaligtas sa bata sa ganitong sitwasyon. Dahil kung walang dugo, hindi talaga magiging maayos si Amelie. Tama na ang iyak, parating na si Demet. Paano kung hindi? Paano kung ayaw niya? Papunta na yon, kilala ko siya. Hindi yun makakatiis. Mahigpit na yakap ang kasunod ng pag-aalo ni Mayor. Kaya nga ayaw niya talagang iwanan ng taong ito. Kahit mas marami ang trabahong mas magandang oportunidad. Dahil sa dami ba naman ang naitulong nito sa pamilya niya, lalong-lalo na kay Amelie na itinuring na nitong anak-anakan. Na naging ninong pa ng anak niya. Ang paghagod nito sa buhok niya ay saglit na nakapagpakalma sa nahihirapan niyang damdamin. May tanong ako sa iyo, sweetie. Anito, nasa ganoong ayos pa rin sila. Nakatayo siya habang ito yakap. Si Demet ang ama ni Amelie, right? Napabitaw siya sa pagkakayakap nito. Dumistansya din dahil sa sobrang gulat. Doon niya nakita ang mukha ni Mayor. Walang pagtataka o anumang emosyon. Normal na mukha lamang na lagi niyang nakikita rito. Don't you dare to deny it, sweetie. Banta nito, hindi na siya nagprotesta. He didn't know, aren't he? Muling tanong nito, nagyuko siya ng ulo. Paano ba niya ipaliliwanag sa taong ito ang lahat? You don't need to explain it to me, Violet. Gusto ko lang makasiguro na tama ang iniisip ko. Ang dugo kasing B ay rare na klase ng dugo. At kung magka-blood type si Amelie at Demet, mag-ama sila. Lalo na sa nasaksihan ko kanina sa pagitan ninyo. Naisip ko na agad yun kanina, nakalimutan ko lang. Shh! Hindi ako mapanghusga, Violet. Handa ako makinig sa mga sasabihin mo. Kung nais mo lang tama ng iyak, baka manuyot na ang katawan mo dahil sa kakaiyak mo. Itinaas nito ang mukha niya. Tama na. Alam mo namang ayoko umiiyak ang assistant kong asartalo. Kahit papaano, napangiti siya. Bumukas ang pintuan. Nagulat pa si Violet at si Mayor nang tumambad si Demet at kulang na lang magdugtong ang kilay nito. Nakita sila nito sa ganoong ayos. Magkaharap at nakahawak pa si Mayor sa panga niya. Damn it! Sumabog sa galit ang lalaki at ibinagsak ang pintuan pasara. Hinabol ito ni Mayor, maging siya ay lumabas rin. Demet, wait! Bigla itong lumingon. Saktong tumigil din si Franz at isang malakas na suntok ang nagpatilapon sa boss niya sa gitna ng pasilyo. Ito ba ang gusto mong makita ko, ha?
Panguuyam nito habang nakatitig kay Mayor Franz. Biglang tumayo ang lalaki at umambari ng malakas na suntok. Nakailag si Demet. Sinigundahan yun ng boss niya. Doon na tinamaan si Demet sa panga. Mali ang pagkakaintindi mo, Demet. Hindi yun ang gusto kong ipakita sa'yo. Then what? Ang anak mo, kailangan niya ng dugo mong gago ka. Naluha na lamang si Violet nang lingunin siya ng dahan-dahan ni Demet. Gulat na gulat ang mukha nito na animoy hindi makapaniwala. She need you now. Doon lang naputol ang pagkakatulala ni Demet. Go! Muling sigaw ni Mayor sa kaibigan. Naluluha si Violet habang patungo sa silid ng bata. Tumalikod naman si Mayor para puntahan ng nurse station at ipaalam na may blood donor na. Pinahid ni Violet ang mga luha habang nakatayo sa tabi. Naroon si Demet. Nakatulala ito sa tabi ng kama ni Amelie. Nilalagnat pa rin ito at napakainit ng bata. Hindi na siya nagdalawang isip na muling punasan ito kahit naroon si Demet. Anak ko ba talaga siya? Ngunit bigla siya nitong hinuklit sa braso. Masakit ang pagkakadiin ng kamay nito sa kanyang braso. Wala kang sinabi, Violet. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Dahil ba kailangan mo ko? Sobrang sakit ng pagkakapisil nito sa kanyang braso. Pilit niya iyong binabawi, ngunit hindi siya makawala. Kung meron lang akong ibang choice, Demet. Kung may iba pa akong nahanapan ng dugo, hindi ako magmamakaawa sa iyo ngayon. At hindi mo ito malalaman pero wala. At hinahabol na ang buhay ng anak ko. Kung pwede lang na ako na lang ang mag-donate, hindi kita abalahin. At hindi mo ito malalaman. Ngunit kahit gustuhin ko, hindi pwede. Dahil hindi kami magkamatch ni Amelie. Habang nagsasalita, patuloy na umaagos ang masaganang likido sa mga mata niya. Kung may type B lang akong makikitang donor, hindi ako hihingi sa'yo. Tsaka niya malakas na hinila ang braso. Hindi na niya kaya. Sigurado siyang nalamog ang muscle niya dahil sa ginawa nito. Natigilan ito. Muling binalingan ang anak niya, nakakalagay lang niya ng bimpong bagong laba. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo at ginawa mo to? Hindi ko maintindihan, Violet. Sabihin mo kung bakit. Kung bakit kailangan mo kong lukuhin ng ganito. Mariin na lamang na napapikit si Violet. Gustong gusto niyang sabihin, ngunit alam niyang masisira ang pinagkasunduan nila ng mami nito. Ang utang na loob niya rito at ang lahat ng naitulong ng pamilya nito sa kanyang pag-aaral. Answer me please, Violet. Pagmamakaawa nito. Alam niyang umiiyak ito dahil sa garalgal na tinig. Napahagulgol na ang dalaga. Magsasalita na sana ito nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Sir, sumunod po kayo sa akin. Ani ng nurse na lalaki. Biglang pinahid ni Demet ang mga luha at walang salitang sumunod sa nurse na yon. Bawat oras ay mahalaga dahil kung hindi magmamadali, baka kung anong mangyari kay Amelie. Mama? Bigla itong nagsalita. Sakto lang din na lumabas si Demet. Anak, Amelie? Magaling ka na. Gagaling ka na. Nauuhaw po ako. Mahina at nanlulupaypay nitong sabi. Oo, sige. Patuloy na umaagos sa mga luha ni Violet habang marahang pinauupo ang anak niya. Para siyang mapapaso sa sobrang init nito. Ibinalik niya ito sa paghiga matapos makalagok ng kaunting tubig. Muling pumikit ang anak niya. Umiiyak siya ng walang tunog. Hagulgol na naman habang kinukumutan niya ito. Nang makapikit si Amelie, doon na siya niyakap ni Mayor. Tama na, gagaling si Amelie. Sinisigurado ko yan sa'yo. Naisubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Kanina ka pa umiiyak. Baka mapano ka na niyan. Inakay siya nito palapit sa couch. Maupo ka muna. Ako na ang magpupunas kay Amelie. Wala nang sagot siyang sumunod. Habang nagpupunas si Mayor, nagsimula siyang magkwento. Demet is my ex-boyfriend. Napalingon ito, ngunit tuloy lang ito sa ginagawa nito. Mula sa simula hanggang sa ngayon, sinabi ni Violet ang lahat kung bakit kinailangan niyang lumayo. Narinig ko sa tauhan ng ama ni Demet, pinababalik siya sa kanila at iwanan niya ako. Pero kahit daw ikamatay niya, hindi niya ako iiwan. Mahal na mahal ko siya at ayoko mamatay na lang siya ng gano'n na lang dahil may kakayahan naman ng pamilya niya na ipagamot siya sa ibang bansa. Gagaling siya pero ayaw niya. Kaya ako nang kusang nagpresenta sa ina at ama ni Demet. Basta tulungan lang nila ito. Nagkasundo kami.
Tutulong sila basta wag na raw ako magpapakita. Ginawa ko yun para gumaling siya. Hindi ko alam kung ano pang mga masasamang bagay na ibinintang nila sa akin. Para lang kamuhian ako ng ganoon ni Demet. Pero wala na akong... May magagawa ka. Pwede mong itama ang lahat ng maling paniniwala ni Demet sa'yo, Violet. Ako ang magsasabi ng lahat kay Demet. Nasaan siya? Hindi siya sumasagot, Mama. Call him again. Nakailang dial na si Sare, ngunit nagre-ring lang ang number ni Demet at walang sumasagot. Nagmamadali itong umalis. Iniwan na lang sila sa harap ng mga bisita. Napahiya pa si Sare dahil biglang umalis si Demet sa mismong party ng babae. Birthday nito, ngunit wala ang kanyang fiancé. Sabi po ng guard, pumunta po sa hospital si Sir Demet, Ma'am. Nagkatinginan ng dalawang babae nang marinig iyon mula sa staff ng resort. Why? Anong gagawin niya doon? Ani ng ina ni Demet. Hindi po sinabi, Ma'am. Where are you going, Sare? Humakbang ang babae. Pupuntahan ko si Demet sa hospital. Humakbang na rin ang ginang. Sasama ko. Hindi na nagprotesta ang babae at hinayaan na lang ang ina ni Demet. Tulog na rin naman si Beatrice at mayaya naman ito kaya ayos lang na umalis sila. Galit na galit ang mami ni Demet kahit si Sare dahil sa paglaho nito bigla sa araw pa mismo ng birthday at engagement party na rin. Noong 6 na buwan pa ito na pag-usapan pero walang balak si Demet at lagi na lang sinasabi na sa susunod na lamang. Kaya gumawa ng paraan ng mami ni Demet at si Sare para matuloy ang party. Kaya nga dumating sila dito ng mas maaga sa opening ng resort dahil isa din ito sa kanilang plano. Ngunit sa gitna ng pagpapakilala at pag-announce, walang kasama si Sare sa harap. Isang malaking kahihiyan iyon sa mga magulang ni Sare at sa mga magulang na rin ni Demet. Siya ang nagtusto sa pagpapagamot mo nung nasa hospital ka. Kahit maging tindera sa palengke na gawa ni Violet, para lang patuloy kang suportahan sa hospital dahil ayaw kang tulungan ng mga magulang mo. Sinong nandun ha, Demet? Si Violet. Kulang na lang, ipagdikdikan ni Mayor Franz ang pangalang iyon sa mukha ni Demet. Hindi ito nagsasalita, ni hindi ito umiimik. Nakatitig lang ito sa kawalan. Tapos sasaktan mo siya? Anong karapatan mong gawin iyon sa kanya? Sa babaeng isinakripisyo ang pag-ibig para lang maipagamot ka. Doon lang lumipat ang tingin nito. Titig na titig ito kay Mayor. What? Natawa ang batang Mayor. What? Yan lang ang sasabihin at itatanong mo? Here, basahin mo. Itinampal ni Mayor ang papel sa mukha nito. Ang records ng lahat ng gastos sa hospital. Nakita rin doon kung ilang bags ng dugo ang ibinigay ni Violet para lang mapalitan ng dugo na araw-araw isinasalin sa katawan ni Demet. Hindi man magkadugo ang dalawa, pero ang dugo ni Violet ang naging pamalit sa ilang bags na dugo na nakuha nila sa blood bank ng hospital kung saan ito noon nakakonfine. Makikita sa record ang lahat at hindi pwedeng magsinungaling ang hospital. Naikuyom ni Demet ang mga kamao. Dahan-dahang nalukot ang mga papel dahil sa galit na sumiklab sa puso nito. Ang buong akala nito, si Sare ang nag-donate ng dugo para siya ay mabuhay. Yun din ang sabi ng mami niya. Sumama din daw sa iba si Violet dahil hindi na siya mapapakinabangan pa. May mga larawan pang ipinakita si Sare noon sa kanya na iba-ibang lalaki ang kasama ni Violet. May pumasok sa hotel, may sa bar, at may sa mga mamahaling restaurant. Hindi niya akalain na paniniwala niya lang ang lahat ng yun sa kabila ng pagmamahal niya kay Violet. Nakilala ko si Violet, 3 months pa lang ang tiyan niya. Tinanggap ko siya sa Kapitolyo dahil nagmamakaawa siya. At wala rin daw kasing ibang tatanggap sa kanya dahil buntis na siya noon. Tinanong ko siya noon kung nasaan ang asawa niya. Humihikbi lang siya at hindi umiimik. Hindi na rin ako nag-usisa at pikit matang tinanggap siya. Hindi ako nagkamali dahil magaling talaga si Violet. Biglang tumalikod si Demet. Hindi na sumunod si Mayor sa loob ng silid na pinasukan ni Demet. Nais nitong makapag-usap ang dalawa. Nakaupo si Violet, nakasubsob sa tabi ng kama ng anak nito. Nang makita ni Demet na natutulog ang mag-ina, marahan itong isinara ang pintuan. Naluha ito. Isang malaking pagkakamali ang nagawa nito sa dalaga. Napakalaki ng kasalanang nagawa niya. Sana'y mapatawad siya ni Violet. Kinapa niya ng marahan ang noo ni Amelie. Humupa na ang lagnat nito at malapit nang maubos ang isang bag ng dugo. Napakaganda ng anak niya, kagaya ng mami nito. Pinahid niya ang mga luha
at dinampian ng munting halik sa noo ang anak niya. Isusunod sana niya si Violet nang makarinig siya ng tinig sa labas ng pintuan. Umiikot-ikot pa ang doorknob. Agad siyang tumalikod para lumabas at para malaman kung sino ang nasa labas dahil ang ingay. Tita, tsaka na kayo mag-usap ni Demet. Nasaan ba siya, Franz? Nandito ba si Demet? Ano bang tinatago ninyo at? Halos magdugtong ang kilay ni Demet nang mabungaran si Sare at ang mami nito sa harap ng pintuan ng silid na yun. Gulat ang namutawi sa dalawa. Bumalik sa pagkakaupo si Mayor at hinayaan ang mga ito. What are you doing here? Alam mo bang? Pero biglang tumigil si Sare sa pagsigaw nang tumama ang rumaragasang palad ni Demet sa kaliwang pisngi nito. Demet! Sigaw ng ina ng binata. Ngunit muli nitong inulit ang sampal. Sa kabilang pisngi naman, sa lakas nun, sunod-sunod na napaatras si Sare. Walang kasal. Lumayas ka sa harapan ko. Ano bang problema mo, Demet? Shut up, ma'am. Huwag mo akong tatanungin ng ganyan. Dahil kayo ang dapat tanungin ko kung bakit nagawa ninyong sirain si Violet sa akin. Si Violet na kulang na lang, ibigay ang buhay para lang mabuhay ang anak mo. But honey, marahas nitong pinakatitigan si Sare. Listen, lumayas ka't isama mo ang anak mo at huwag na kayong babalik pa. Dahil hindi ako magpapakasal sa'yo. Anak mo rin si Beatrice, Demet. Ani ng mami nito. Hindi mo apo si Beatrice. Dahil hindi ko naman ginalawang babaeng to. Buntis na siya nang lumapit sa'yo, ma'am. Kaya wag niyong ipapaako sa akin ang hindi naman sa akin ang galing. Hindi nakasagot ang may edad na babae. Don't listen to him, ma'am. Shut up. Dahil kung may anak man ako, isa lang. At yon ay ang anak namin ni Violet. Sinungaling kang babae ka. Ma'am, listen to me. Wag mo kong hawakan. Naniwala ko sa'yo dahil sabi mo anak ni Demet si Beatrice. Pero hindi pala. Anong klaseng babae ka? Napaatras ang babae nang itulak iyon ng ginang. Umalis na kayo bago pa magdilim ang paningin ko. Baka ano pang magawa ko. Madilim ang anyo ni Demet bago ito tumalikod. Honey, paano kami ng anak mo? Paano na tayo? Paano? Lalayas kayo sa bahay. Dahil kung hindi, ipakukulong kita sa panluloko sa anak ko. Ang mami ni Demet ang sumagot. Wala rin naman kasi itong pakialam. Hikab ang tanging nagawa ni Franz matapos nitong i-off ang cellphone. Tumayo ito at animoy walang nangyaring umalis. Maayos na ang assistant niya. Kahit medyo may kirot sa puso niya dahil kahit hindi niya sabihin, nagkaroon din siya ng paghanga sa dalaga. Pero hindi niya na iyon pwedeng sabihin. Okay na siya dahil magiging ayos na ang inaanak at ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng lihim. Nakita't narinig pa ni Franz ang sagutan ng dalawang babae. Hila-hila ng mami ni Demet si Sare palabas ng hospital. Ako lang ang nasisi? Ako lang ang may kasalanan? Di ba't isa ka rin sa mga dapat sisihin dito? Dahil sa ginawa mong pagtatakip sa akin? Anong sabi mo? Akong nag-donate ng dugo para kay Demet. Di ba't iyon ay mula sa ideya mo? Oo, ideya ko dahil akala ko anak ni Demet ang anak mo, Sare. Kaya para mabilis kanyang tanggapin, ginawan ko ng paraan. Para sa'yo yon, pero pati pala ako'y pinikot mo. Umalis ka na tuwag na wag kang magpapakita pa sa amin o sa anak ko. Dahil oras na makita ko pa yung pagmumukha mo, ipakukulong kita. Oo, aalis ako. Pero itong tandaan mong matanda ka kagaya ko, itatakwil ka rin ng sarili mong anak. Hindi niya na pinansin ang away ng dalawa. Mag-aalas 10 na ng gabi. Iilang tao na lang ang lumalabas at pumapasok sa private hospital na yon. Naturingan pang mga edukado pero parang daig pang walang pinag-aralan sa bunganga at sagutan ng dalawa. Kailangan na niyang umuwi. Inaantok na rin talaga siya. Sa daming nangyari ngayong araw, parang pagod na pagod ang katawan ni Mayor. I'm sorry. Hindi sumagot si Violet. Nasa tabi ito ng kama ni Amelie. Nakaupo sa monoblock, hawak ang kamay ng natutulog na anak. Humupa na ang lagnat ng bata. Laking pasasalamat niya dahil maayos na ito. Kauuwi lang din ng nanay at tatay niya. Gabi na rin at nandito naman siya sa hospital. Hindi ko alam, baby. Kung alam ko lang sana. Kung alam ko lang sana. May pumatak na tubig sa tabi niya. Umiiyak si Demet. Hindi siya galit rito. Kahit kailan, hindi siya nagalit dito. Dahil wala naman kasi itong alam sa lahat ng totoong nangyari. Pero mukhang ngayon, alam na rin ng lalaki. Si Franz na naman siguro ang nagsabi. Na hindi man lang siya tinanong kung pwede bang sabihin kay Demet ang mga sinabi niya rito kanina. Wala talagang respeto ang amo niyang yun. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa kamay ng anak niya. Dahan-dahan na tumayo
tsaka niya ito hinarap. Namumula ang mga mata ni Demet. May mga luha din na nagbabadyang tumulo. Ayaw niya nang umiyak. Pakiramdam niya kasi namamagana ang mga mata niya. Lalo pat kanina pa siya umiiyak. I'm sorry, baby. I'm really sorry. Hinawakan niya ang mga kamay nitong nanginginig. Wala kang kasalanan. Ako ang may mali. Patawarin mo ko, Demet. Gusto ko kasing mabuhay ka kaya ko yun ginawa. Ngunit hindi na siya nakatapos sa pagsasalita dahil mabilis na sinakop ni Demet ang kanyang labi. Hindi siya tumutol o nanlaban doon. Pumikit siya. Doon na rin tumulo ang mga luhang kanyang pinipigilan. Ang halik na yon na matagal din niya bago natikman muli. Ang labi nito ganun pa rin kalambot gaya ng dati. Ang pagmamahal ni Violet para sa binata, hindi man lang nawala. Naroon lang ito't naghihintay ng tamang pagkakataon para muling mamukadkad. Kahit minsan naman kasi hindi siya namuhi rito. Mag-iisang linggo rin bago tuluyang nakalabas ng hospital si Amelie. At sa lahat ng sandali, naroon si Demet sa tabi nilang mag-ina. Ipinakilala rin niya sa mga magulang ang binata. Lalong-lalo na kay Amelie na hindi na umalis sa tabi ng ama nang malaman nito na si Demet ang papa nito. Madali lang naman kasing tumanggap si Amelie. Mabilis lang din itong pakiusapan o paliwanagan. Kaya nga hindi na siya nahirapan. Hindi nabuksan agad ang resort dahil sa nangyari. Sila ang inuna nito bago ang kung anong bagay. Ang mami ni Demet bumalik ng Maynila. May importante lang daw na inayos. Ang akala niya galit pa rin ang mag-asawa sa kanya. Hindi naman pala. Ladies and gentlemen, proudly present my son and his family. Nagkatinginan pa sila ni Demet nang magsalita ang daddy nito. Nandun din si Franz na halatang proud na proud. Malaki ang utang na loob niya sa taong yun dahil ito ang gumawa ng paraan para maging okay sila ni Amelie at maging sila ni Demet. At kulang ang salamat para bumawi dito. Isang masigabong palakpakan ang pumailan lang. Binuhat ni Demet ang anak nila, tsaka nito hinawakan ng kanyang palad. Thank you everyone. At may isang tao pa akong dapat pasalamatan ng lubos. Siya ang dahilan kung bakit kasama ko ngayon ang mag-ina ko. Pinasadahan ni Violet si Franz. Natigilan ito. No other than our Mayor Franz Del Fuente. May sumisigaw, naghihiyawan at nagpapalakpakan nang yumuko ito mula sa gilid ng pool. Nakangiti pa itong nagtaas ng hawak na kupita. Cheers to that! Sigaw nito. Cheers! Napatawa si Demet. Ngumiti maging si Violet. Sobrang saya niya at naayos na ang lahat. And cheers para sa nalalapit naming pagpapakasal ng aking mahal na si Violet. Napalingon siya. Gulat na gulat lalo na nang lumuhod dito matapos ibaba si Amelie. Si Amelie ang may hawak ng singsing. Will you marry my papa, mama? Tawanan at kasunod ay palakpakan nang marinig mula sa mic ang cute na tinig ng kanilang 4 na taong gulang na anak na si Amelie. Yes, anak. I will marry your papa. Nagkatinginan ng dalawa. Muling sumigaw ang madla. Akala niya hindi na siya iiyak. Pero heto na naman at naguunahan na naman ang mga luha sa mga mata niya. Ngunit hindi na sa sakit, kundi sa sobrang kasiyahan. I love you, baby. Isang masuyong halik ang pinagkaloob nito matapos ipasuot sa kanya ang kumikinang na diamond ring. I love you too. Tanggap na rin ng mag-asawang Santiago ang kanilang relasyon dahil wala na ring magagawa ang mga ito dahil na kay Demet na lahat nakapangalan ng mga ari-arian. Hindi gaya noon na wala itong ibang inaasahan kundi ang mga magulang. Isa pa mahal ng mga ito si Amelie dahil napakabait ng bata. Ang nanay at tatay niya ay hindi makapaniwala na isang Santiago ang mapapangasawa niya. Akala lang daw nila ay isang simpleng tao. Si Sare hindi na rin ito nagpakita. Ang balita niya, umalis ng bansa kasama ang anak nito. Okay na rin yun para maging tahimik ang mga ito. Ang balak ni Demet, after month ang kasal, pero hindi pumayag ang mga magulang nitong basta kasal lamang daw dahil nag-iisang anak nito. Kailangan daw na engrande at hindi malilimutan dahil minsan lang iyon. Ayaw sana niya. Ngunit iyon ang nais ng mga magulang nito kaya wala siyang magagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Papa! Lumingon si Violet sa pintuan ng kanilang bahay. Nakangiting mukha ni Demet ang sumalubong. Akala ko mamayang hapon ka pa pupunta. Masuyong halik sa labi niya ang iginawad nito bago sumagot. Namimiss ko ang anak ko eh.
Nito, tsaka binuhat si Amelie. At tsaka ikaw, bulong nito. Nagliligpit siya ng mga gamit dahil luluwas sila ng Maynila ngayon. Kailangan kasing asikasuhin ng tungkol sa kasal. Kasama syempre ang buong pamilya. Demet, nandito ka na pala anak. Oho nay, mano po tay? Nito sa ama niyang kalalabas lang ng silid. Ang aga, biro nito. Napakamot sa ulo si Demet. Noong isang araw pa kasi silang hindi nagkita ng taong ito. Namimiss ko lang po ang apo ninyo at ang anak ninyo tay. Napaka-vocal naman talaga. Nagtawanan ng dalawa na parang may iba pang ibig sabihin. Natawa pa siya ng pasimple siyang kindatan. May ibig sabihin nga talaga ang tawa nito. Let's go papa! Let's go baby! Tawanan ng dalawa habang palabas ng bahay. Wala na siyang mahihiling pa dahil kumpleto na ang kanyang buhay. Kasal na lang ang hinihintay para tuluyan silang maging mag-asawa.